Happy Valentine's mga kaibigan. Ang aking wife, together with other family members, nag-out of town kami. Sa isang resort ako ngayon. Hindi ko lang sasabihin ng location for security reasons. So I hope you enjoy your Valentine's Day celebration with your loved ones. But medyo may malungkot na balita dahil instead na mag-celebrate tayo ngayon dahil araw ng pag-ibig, mayroong isang grupo, mga kababayan natin, mga government employees na magsasagawa ng protesta ngayon. They called it Black Hearts Day protest. Ito po sa Philippine Star na balita. Health workers to mount Black Hearts Day protest. Mag-converge sila ngayon sa malapit sa DOH main office sa Manila. Doon may protest rally, then later on mag-march off sila papuntang Menjola. Okay, ito hindi ito yung mga leftist, ano? These are legitimate workers of government, health workers, Alliance of Health Workers nationwide. So ito ang statement ng kanilang presidente, si Mr. Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers. Basahin ko. The current situation of health workers continues to worsen with low salaries, unpaid and inadequate benefits, job insecurity, high taxes, and being overworked due to chronic understaffing. Okay, napag-alaman ko sa balita ng Philistar na ito na yung entry salary level, basta yung pagpasok, yung pinakamababang health workers, ang sweldo lang pala is 13,000 a month. Ako, talaga namang kawawa. So, ang grupong ito, Alliance of Healthcare Workers, they are demanding, requesting 33,000 sana ang kanilang entry salary level. But I don't know kung pakikinggan sila sa gobyerno. So yon, itaas ang sweldo. Next, yung unpaid benefits. Noong COVID-19 po, may naipasang batas. Nakalimutan ko anong Republic Act. Ang mga health workers, tinatawag natin na modern day heroes, authorize sila makatanggap ng monthly health emergency allowance. Depende sa risk of their job, yung kung directly contact ba sila sa mga COVID-19 patients, mas mataas. I think mag-range ng 5,000 a month pataas 15,000 a month. Halos 2 taon yun. Malaki-laking benefit sana ito. Kailang kakaunti pa lang ang nabayaran. How many years na? For 4 years na hanggang ngayon hindi pa sila nababayaran. Kaya ako, tama lang na magprotesta sila. Okay? Ito, dagdag ni Mr. Mendoza. The healthcare budget is extremely low and the government continuously neglects the welfare of health workers and the health of the people. So, nirereklamo nila yung the budget used for charter chains through a people's initiative campaign should have been spent to raise the salary of healthcare workers and government employees. Ito ang statement naman ng Philippine Heart Center Employees Association na under pa rin ng Alliance Healthcare Workers. Magkano yung budget ng People's Initiative, yung charter chains? Doon lang sa COMELEC. Ang COMELEC hindi nag-request ng pundo, but Congress allocated 14 billion pesos para sa charter chains. If my memory is right, ang kulang pa para mabayaran lahat itong mga health emergency assistance ng mga healthcare workers for their sacrifices nung panahon ng COVID. Mga mga 12.2 billion pesos.
if I remember it right. Yun ang balance ng national government. Kaya tama itong hinain nila 14 billion yung para sa referendum o plebisito. Kung ibinayad na lang, di tapos na. Kaya, I don't know, kung, ano ba yung kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ano ba ating gobyerno? Dapat maawa naman kayo, yung mga kawawang mga empleyado. Kailangan nila yan. And batas yan Example, kami, mga MUPs, panahon ni PRRD, itinaas ang sweldo, na doble ang sweldo ng mga pulis, sundalo, mga uniform personnel. Okay, kami mga retirees, according to law, dapat tataas din yung aming pensyon. Okay. Walang pundo, sabi ng DBM. Sabi naman ni Tatay Digong. There's a law. You need to find a budget dahil batas yan. Otherwise, tanggalin mo yung batas na yan. So, nahanapan kami ng budget, kaya ngayon, nadoble ang aming mga pensyon. Yun po, political will. If there's a way, there's a way. Kaya, sana naman i-prioritize na ng gobyerno ang pagbayad, kahit doon lang muna sa bayad sa health emergency allowance, kailangan ng mga health workers yan. Sana iregalo nyo na lang sila. Sana i-realign na lang yung 14 billion na pondo ng plebisito, ibigay na sa health workers. Okay, punta na tayo sa Valentine's. Ito gusto kong i-share kasi ang Valentine's o araw ng mga puso sa aming mag-asawa, hindi lang once a year yung February 14. We've made it a point na every day sa buhay namin is Valentine's Day. Okay. Mag 42 years na kami sa aming married life. Mag 43, running 43 na ngayong July. Isa lang ang punot dulo nito. Bakit kami nakapagtagal sa aming relationship? Because it is the love of God. Okay? May tatlong klase ng pag-ibig na kailangan sa magsing-irog. Eros, Philia, Agape. Okay. These are Greek words. Eros is sensual love, sex. Kailangan niya ng couple. Kaya lang, as we age, maging senior citizen, mag-decrease yung sexual urge. Kaya maraming mag-asawa na wala na, hindi na magandang relationship dahil wala nang sex. But no, that's wrong. Merong, in the absence of sex, meron yung pangalawang klase ng pag-ibig na kailangan ng mag-asawa. Yung tinatawag na philia. Philia means friendly o brotherly, sisterly love. Yung companionship. Kaya may mga couple naman nakakatuwa. Mga 70, 80, holding hands pa rin, very sweet. Bakit? Kasi na-develop nila yung companionship. As we age, we need partners in life. Yun. So, we need eros, yung sexual love. We need philia, brotherly, sisterly, or friendly love. But the greatest love of all, yung tinatawag na agape. Ano yung agape? That is selfless kind of love. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Yung for God so loved the world that John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Panginoong Hesus, yung kinalimutan niya yung pagiging Diyos niya. Kasi Diyos na naging tao, He gave up His life on the cross. Malapit naman tayong mag-celebrate ng Semana Santa. Sabi niya, Father, kung po pwede, let this cup pass away from me. But not my will be done, but your will be done. Ayaw niyang mamatay sa cross. Kasi masakit humiliating. But sabi niya, not my will, but your will be done. Selfless. Kinalimutan ng Panginoong Hesus ang sarili niya. He obeyed
death on the cross para mailigtas niya tayong lahat. Kaya ang kanyang good news, ang ebanghelyo, gospel, ulitin ko na naman, A, B, C. Yun ang ating response. A, accept. Tanggapin lang natin na tayo po ay makasalanan. B, believe. Maniwala lang po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa pagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Letter C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag ginawa natin yon, the love of God, yung agape, will dwell in our hearts. So, yun na po, kung may pag-ibig ng Diyos na nasa ating buhay, yun, maibig din natin not only our partners in life, yung husband or wife, but other people as well. So, happy Valentine's sa lahat.